Yan, magandang araw po sa inyong lahat, no. Another day, another vlog na naman po tayo. So, topic natin ngayon, no, ay paano kumita ng 500 pesos daily dito sa pag-aalaga ng manok. So, ipapakita ko muna sa inyo, flex lang natin. Yung itatopic natin ngayon, production type lang. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung show type natin. Ito, bata pa to, no, wala pang isang taon to. Yan, bandirahan, no, napakaganda, may puti-puti. Yan, bandirahan siya na Rhode Island Red na show type. Super dark. Yan, hindi pa siya magano mataas yung kanyang balahibo, pero pag tumanda to, magiging same din dito sa isa. Yan, napakaganda. So, back tayo sa topic natin. Dito tayo sa production type kasi nga, production type naman talaga yung topic natin. So, sa production type natin, no, ang bentahan dito sa amin, 100 pesos. Kada isang sisiw na day old na chicks. Sa ngayon, wala na kaming bite and free one dahil sobrang mahal na po ng feeds. Lahat na ata nagmahal, gasolina, no? Sa gasolina, syempre may expenses kami kasi nga kumukuha kami sa pwesto namin sa mga agrivets natin ng feeds, and yung mga suppliers namin sa agrivets, tumataas din yung presyo nila. Almost 100 pesos na yung iba 100 pesos na yung tinaas ng kanilang mga products. So, ibig sabihin, magtataas din kami ng presyo ng sisiw namin. Yung same na yung presyo, pero wala na kaming, yung ginawa namin, same na yung presyo, 100 pesos each pa rin, pero wala na po kaming freebies, no? Wala na kaming bite and free one. So, ilan nga bang manok yung kailangan mo para kumita ng 500 pesos daily? Kailangan mo dito ng 20 na hens, no, na inahin at 5 roosters. Yan. Bakit nga ba 20 hens, 5 roosters? Kasi yung ratio natin 1:4 lang, no? Pwedeng maging 1:5, pero reserba mo na yung isang rooster para malakas pa rin yung similya. Depende yan sa inyo kung ano yung maganda doon. 1:4 or 1:5, pero may reserba kang isa. Kaya nga meron kang 25 na may 25 ka na alaga, no? Kasi nga 20 hens, 5 roosters. Gagastos ka niya ng 2.5 kilo per day. Kasi itong mga manok na to, show type tsaka production type, same na naman ng kain, nasa 100 grams per head per day, no? Minsan mababa, minsan mas mataas. Kaya average 100 grams per head per day. Yan. 50 grams per head per meal, no? So gagastos ka ng 2.5 kilos. Sa dalawang araw, gagastos ka ng 5 kilos. I-times mo yun sa 40 or 41. So, gagastos ka ng mga, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga, magkano na ba ngayon? 41, no? 41 times, nasa mga 125 pesos. Yan. 125 pesos per day. Sabihin natin, may vitamins pa. Gagastos ka ng 150 pesos per day. Yan. Kasali na yung mga kuryente, no? 150 pesos per day yung magagastos mo. Yan. So, ito pong ganitong klaseng pag-alaga. Ay, 205 pesos per 2 days. So, sa loob ng isang araw, gagastos ka ng 100 pesos sa feeds. Yan, kung may mga vitamins pa, sabihin natin 150 pesos per day. Tsaka kasali na yung kuryente, 150 pesos per day. So, gagastos ka sa isang buwan, no, ng nasa 4,500 pesos. Pero yung pwede mong kitain dito, sa 20 hens na yan, no, sa 20 hens, kahit meron lang mangitlog na 10 sa isang araw, no, sabihin natin 5 to 8 sa 10, 5 to 8 lang yung 5 to 8 lang yung fertile talaga. So kikita ka pa rin, no, ng 500 pesos to 800 pesos daily kung i-compute mo siya daily na income, no. So dito naman sa amin, per week kami nag-harvest ng mga sisiyo. 5 days din kami, every 7 days din kami nag-harvest ng mga sisiyo, no. 7 days load ng itlog, 7 days din po yung pag-harvest namin ng mga sisiyo. So kapag kinompute natin siya daily, yung pwede mong kitain, halimbawa man lang 8 lang yung halimbawa sa 10 per day, no, times 7, no, ay 70, no. Sabihin natin dun sa 70, kahit may 50 lang na mapisa, no, goods na yon, no. 100 pesos each, so may 5,000 pesos ka per month, no. So kikita ka ng 20,000 pesos per month, no, sa ganong kadami lang na manok.
Yan. So, sinasabi ko lang na 500 pesos daily para hindi po, yun po yung pinaka-lowest na pwede nyo ma-achieve sa ganun kadaming manok, 20 hens and 5 na roosters, no? So, posibleng-posible po yung 500 pesos. Pwede nyo maging ano lang yan, pwede nyo, tawag ito, pwede nyo sideline yan, no? Or kapag dumami na yung buyer ninyo, pwede nyo maging full-time na gawain. So, kapag may trabaho ka pa naman, pwede mong i-ano yan, sideline. Kasi konti lang yung manok mo, no? 25 na piraso lang. Nasa mga ano lang yan, mga 5 kwarto lang. No? So, ganun po yung gastos, vitamins lang, pagkain, tubig, no? 150 pesos per day magagastos mo sa 25 na manok, kasali na yung vitamins niyan, no? Sa vitamins di naman tayo pwedeng mag-araw-araw, no? Kasi nga kapag araw-araw naman masyado na magastos. Yan. How much more na lang kapag may mga alaga ka ng mga ganito, no? Iba-iba na yung klase ng mga alaga mo. So kapag dumadami yung alaga mo, iba-ibang klase. Ito, iba yung presyo, no? Nasa times 3 to times 5 yung presyoan nito kumpara sa production type, nitong show type. Yan. Ibig sabihin yan, talagang may kita sa pagmamanok. Yan, kasi maraming hilig sa pagmamanok, no? Ngayong araw nga, ilang bayad na yung pumunta dito. At yung hindi namin nabigyan lahat kasi nga may nakapag-book na rin. Yan, yung nabigyan namin konti lang kasi nga may mga extra kaming mga sisyo, and yung may extra na yon, yun ang aming binenta sa buyer natin. Yan. Extra pero goods yun, no? Kasi nga hindi kami nagbibigay dito ng mga hindi stable na mga sisyo. So sa ngayon napaka-stricto namin sa breeding at yun nga, no, kapag hindi papasa sa standards namin. Yan. So maganda itong pagmamanok, no? Subok na natin, ilang taon na. Yan. Kaya yun, no, sana'y ano po, mag-guide ko po kayo doon sa topic natin na 500 na pesos per day. So, ano pa ba yung pwede mong pagkakitaan, no, sa 500 pesos? Siyempre, chicken poop, yan, fertilizer, yan, tapos meron ding penoy, yan, pwede mo pagkakitaan yung penoy kasi nga, sabihin natin, sa dalawang sa isang araw, may 10 ka na itlog, dalawa din baog every day. So, 14 or 15 na piraso, magkakaroon ka ng isang tray na penoy per 2 weeks. So, wag mo ring ipag-pray palagi na magkaroon ka ng penoy kasi failure kapag maraming penoy. So, kapag 1:4, 1:5 kasi na ratio, mas maganda yung fertility, mas maganda yung hatching rate. No, itong 10 eggs per day na yan, 8 chicks per day na yan, na sinasabi ko, pwede pa yung dumami, kasi nga, 20 hens ka naman, no? Pwede pa yung maging 15 or 20 per day. So, sinasabi ko lang, yung pinakamababa na pwedeng mangyari, pinakamababa na pwede nyo ma-harvest, no? Kasi nga, ayun natin ma-exage itong topic natin ng 500 pesos daily. So, yun po mga kaniti, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Please, subscribe po sa hindi pa nakapag-subscribe and follow sa Facebook page natin, Pulong Manok Team Chicken and PNC Game Farm. Maraming salamat po. Bye-bye po.